Can you give some quick ano lang about sa passing of Miss Nora? Of course, I'm very sad kasi hindi na siya iba sa akin eh. Of course, alam natin lahat na superstar siya, national artist natin siya, pero sa akin, nanay ko siya. Naramdaman ko talaga yung alaga ng nanay nung nag-work kami. Like, kinakwento niya sa akin kung paano yung naging buhay niya sa Bicol, kung paano siya nag-start, kung gaano kahirap, and then kung paano siya napunta sa showbiz, kung paano ups and downs ng buhay niya, kinuwento niya sa akin, paano nawala yung boses niya, so ganun. Tapos advice niya sa akin, pinaka natandaan ko na advice niya is huwag lalaki yung ulo mo, keep your feet on the ground, talagang ganun. Like, nang nakikita natin sa kanya, and i-treat mo lahat ng tao na fair, kahit sino ba yan. So, kahit superstar na siya nung time na naka-work mo, nag-reach out pa din siya sa'yo, kahit close. Kasi yung, trivia lang to, yung first scene nga namin sa Dementia, kung saan kami unang nagka-work, sobrang kinakabahan talaga ako, no? Nag-shake ako kasi sa Batanes namin ginawa. So malamig, mahangin. Tapos first scene ko sa kanya, parang sabi ko, parang hindi ko kaya kasi kinakabahan talaga ako. Kasi makaka-extend ako si Imigay. Tapos yung nakita niya akong nag-shake ako, parang lumapit siya. Tapos yung problema, gano'n. Tapos niyakap niya ako. Yun, sabi ko, salamat po, gano'n. Sige, okay na po ako. Sabi ko. So nakadalawa ka pala? Dalawa. Ay, tatlo. Yung mananambal. Ay, oo, nasa mananambal. So talagang super ka pala nung nag-pass siya? Oo, sobrang malapit ako kay... Kaya pala close na. So may eksena ba kayo sa mananambal? Meron, yung ni-interview namin siya, kasi kami mga vlogger, ni-interview namin siya yung bilang mananambal kung paano, so parang ganun. So kamusta yung muling pag-uusap nyo? Hindi ko na masyadong na-remember kasi I felt na hindi na ganun kaganda yung lagay niya that time. Na parang medyo hirap na siya huminga, tapos masela na siya. So, yun, naalala niya lang ako, binati niya ako, pero hindi kami nagkaroon ng meaningful na moment katulad ng mga una. Pero I'm happy na naka-work ko pa rin. Ikaw bilang isang makabagong artista, ano na lang sa tingin mo yung yaman na maiiwan ni Miss Nora Honor sa mundong ito? Yaman na maiiwan niya sa mundo, dito lalo na sa atin sa Pilipinas. Nag-iisang superstar kasi, na-touch niya talaga every person, every buhay ng tao na nakasalamuhan niya. Parang napaka-selfless ng isang superstar. Kahit tinatawag natin siyang superstar, selfless siya kasi binigay niya lahat, yung pagmamahal niya, generosity niya, yung talent niya. Dinedicate niya talaga yung buong buhay niya. So, isa talaga siyang treasure natin ng Pilipinas. Sige, mensahe na lang para sa mga Norandans or kay Miss Nora Honor. Oo, Nanay Guy, mamimiss kita, sobra akong nalungkot, pero I'm happy na nakasama kita. Isa ako sa mga pinakamaswerte na nakasama ang superstar, ikaw, nanay ko. Kung nasan ka man, I hope you're in a better place. And I'm sure you're in a better place kasi napakabait mo, napakabuti mong tao. And maiiwan lahat ng legacy mo. Hindi, sabi nila, mamamatay ka, pero yung iniwan mong alaala hindi mawawala. Direct this movie, ano yung parang naging natutunan mo dito? Kasi you've done several movies na rin before, di ba? So this sa paggawa ng Fatherland, ano yung mga natutunan mo or ano yung naiambag nito sa career mo? Naiambag, of course, working with Direk Joel. Palagi namang isang honor at palagi ko nilolook forward. Kasi alam natin kung gano'ng magaling si Direk Joel. And then the story, it's written by Sir Roy Iglesias, so napakaganda talaga. And then yung mga kasama ko dito, sobrang gagaling. So talagang na-challenge din talaga ako. So nung nalaman ko na in-offer sa akin itong role, tinanggap ko kagad. Tapos kasi dito, hindi naman ako mabait dito yung character ko. So bago naman siya sa akin. So first time mo mag-contribute? Yes, first time. And in-explain sa akin ni Direk Joel na very important yung role ko kasi doon mag-start yung life ni Philip, si Kuya Allen Dizon.
So how was it doing kontrabida role? Na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko actually. Kasi for the longest time palagi akong gumagawa ng mga mabait na role, parang mabuti ako. So na-enjoy ko, na-explore ko yung pagiging actor ko, yung character. And then nung nandun ako, parang hindi naman ako nahirapan kasi ano ba, kasi pagka si Direk Joel, parang kailangan ibigay mo na yung 100% eh. So binigay ko lang siya, yung character, in-embrace ko lang siya. Nakailang movie ka na kay Direk Joel? It's my second time kay Direk Joel kasi yung first ko was Justicia, yung kasama ko si Nanay Guy na kung saan siya nanalo ng Best Actress sa Himalaya. Sige, bakit na lang kailangan panoorin ng Fatherland? Ayan, kailangan nilang panoorin yung Fatherland kasi napakagandang pelikula nito at tinatalakay nito ang iba't ibang kultura ng Pilipino. Unang-una ang pagiging tatay at anak. So pinapakita dito. So na primarily yun talaga yung nangunguna sa mga Pinoy, yung pamilya. Lalo na yung yung relationship ng parents sa kasama. So papakita dito kung gaano katindi yung pagmamahal. Kahit na anong mangyari, at the end of the day, yung anak pa rin yan, yung tatay ko pa rin yan. Sige, promote na lang yung with the now showing ng Fatherland. Hello po sa inyo lahat. Inibitahan ko po kayo na manood ng Fatherland, showing na po sa lahat ng cinemas ng Cebu. Thank you. And I'm very happy kasi maganda po yung pelikula. Ako personally, every scene talagang naramdaman ko and I can't wait to watch it soon. Kumustang ka-eksena sila Oro bilang lola mo, di ba? Ako si Tita Oro, first time ko siya na-eksena. Akala ko nung una, masungit syempre, parang intimidating. Pero napaka-lambing, napaka-bait. Napaka-generous na actress at napakagaling syempre. Naramdaman ko talaga na lola ko siya dito. And gina-guide ako ni Tita Oro. Tinuturuan niya ako marami siyang advices like ayun, tungkol sa mga pag-artista nilang araw na siyempre yung attitude wise na kailangan hindi makiulo, kailangan maging humble pa rin palagi. Nabigyan ka ng break sa Broken Blooms, di ba? Sumundan ito ngayon. So saan ka mas na-challenge ng gusto? Although mahirap din yung ginawa mo sa Broken Blooms, yun pa rin ba yun? Or ito mas madali na sa'yo ito ngayon? Mas mahirap po ito kasi heavy drama talaga eh. Talagang na-test ni Direk Dante Balboa yung yung emotion ko. Kasi iba yung atake and then all in all, parang yung character is very talaga. Mabigat yung pinagdadaanan talaga po. At meron ka ba dito mapangas na eksena? Ay nako, yun po kailangan nila abangan. Kaya So meron? dapat panoorin nila. Meron nga daw, di ba? Ay! Medyo, bilang ang dating sexy actor, ang director mo. Di ba? Oo, pero paano ka naman napapayag? Hindi naman, maluwag naman of course sa'yo na gawin mo. I trust, naman po Direk Dante Balboa. Yung mga eksena naman namin is hindi naman siya bastos, hindi naman para lang ipakita yung katawan. Kasama talaga siya sa kwento. So, nagtiwala ako sa kanya.